ano na po kami. This is our family business. Ang dami na nagbago sa buhay ko because of this business. And ang maganda po rito, hindi lang ako kumikita. Ang dami po sa organization ng mga OFW na umuwi for good. At the same time, mga nandito sa Pilipinas na tinuro ako mag-Facebook marketing, nagkaroon din ng resulta. Yan. So I know, ready na po kayo. And, pakisin muna si Abel. Yan. So marami na tayong viewers. More than 100 viewers na po tayo. Ayan. Invite nyo na po lahat. So, alam ko, excited na po kayo kasi grabe po itong taon to. Kung hindi nyo po alam, para po sa mga hindi nakakalam, sino po ba si Upline Joseph Lim? Upline Joseph Lim, ang background po niya, dati po siyang nagpapasada ng jeep sa Bicol. Okay? And ginawa niya in global, na-invite lang siya through flyers ng stranger. Ginawa niya yung network marketing and yung in global. Ang nangyari po sa kanya, for the past few years, kumita po siya ng sobrang laki. And right now, he is the consistent top 1 of AIM Global. And sa buong network marketing industry, siya po talaga yung kinikilala na talagang icon. Sobrang dami na payaman itong taong to. So, hindi ko na po patatagalin pa. Siyempre, kung ready ka na, itong taong to, ready na rin. So, please, welcome, no other than the president of J-Lim Project, Upline Joseph Lim! Yahoo! Anong gagawin natin yun eh? Baliktad ko na lang ito, Upline. Oh, baliktad mo para yung sulat. Yes. Oo nga, hindi ka umakit. Sige, ikaw na lang magana. Yeah. Yo! Baliktad pa ba? Hindi na apply. Ano, nakakita wala namang sulat. Hanggang saan hindi hanggang saan ako pwede magsulat? Nang hindi gagalaw. Ayan. Hindi, kita ba ito? Hindi ito. Yan, pwede na apply. Yeah, tapos dito. Pwede, igagalaw ka naman to. Ay, gagalaw mo? Oo nga pala, sorry. Ang dami na nating viewers apply. Ilan ang almost nasa 200 ka. Wow! Anyway guys, good morning po sa inyong lahat. Nakaka-excite lang po kasi kaninang umaga. Ang banding po kasi namin ng girlfriend ko nito is maglaro po kami ng Dota. Natapos kami around 6 AM na ng umaga. And ang nakakatawa po dito kasi I need to wake up as early as mga 10:30 kasi dapat meron po kaming schedule for video shoot. E naisip ko para mas gusto ko munang magbuhat ng konti kasi pag may mga gagawin ako, lalo pa may mga trabaho sa networking, kailangan maging physically fit kasi iba po mag-isip, iba humataw ang isang taong nag-exercise rather than sa hindi. Kaya ang ginawa ko, bago po kami nag-shoot ng umaga, ang ginawa ko is nag-gym muna ako. Nag-gym ako sa Goats and nakakatuwa at nakakamiss din kasi nakakatuwa na nagawa ko pa rin mag-gym in spite na puyat ako. And napakasaya ko rin kasi gusto ko talaga mabago routine ko. Just like ng pinost ko nga po kanina, sabi ko, gusto kong gumanda ang katawan ko. It is one of my dream and almost 10 years ko na po siyang pangarap. And for me, tinuldokan ko na siya. Sabi ko, this is it. Ito na po yung katapusan ng pangangarap ko, gagawin ko na talaga. And parang sa buhay, there will come always a point in your life na magsasabi ka talaga na gusto mo nang baguhin buhay mo. Kasi hindi pa ako naniniwala pag ang mata nagsabi laging bukas na, next week, next month. Hindi po talaga nangyayari yan eh. Dapat laging ngayon. So, cut the story short, good morning po. Okay, ito po, explain ko lang po sa inyo isang magandang opportunity na pwede nyo pong gawin na magpapabago po ng buhay nyo. Number 1, basically, bakit ang mayaman lalong yung mayaman at bakit ang mahirap lalong nagiging mahirap? Ang mayaman, kaya lalong nagiging mayaman kasi ganito lang siya kasimple. Lahat po tayo may tinatawag na source of income. Ang ginagawa ng mayayaman, after kumita ng pera, anong sunod? Ang susunod na binibili nila is asset. Ano ang asset? Anything na nagpapasok po ng pera, that is asset. Okay? Lalo na po, kaya ako po ginagawa pang video to. Actually, this is for sa lahat po ng mga OFW. Kaya halos magiging topic ko po ng konti is about po talaga sa OFW. Now, ang asset, this is anything na nagpapasok ng pera, that is asset. Example, may mga OFW na mahilig bumili ng ginto. Mahilig bumili ng lote or ng lupa. It's good.
But again, hindi po siya basta-basta agad na masasabi niyong asset. Kasi ang asset, binili mo yung ginto ng piso, binenta mo ng dos, that is an asset. Yung lote, binili mo ng piso, after a few years, ibenta mo ng tres, that is asset. But, kung binili mo ng piso yung ginto, at nung nagipit ka, binenta mo ng 50 cents, hindi po siya asset. Yung lote mo, binili mo ng piso, at taon-taon nagbabayad ka ng tax ng amilyar, at nung time medyo nagipit ka, binenta mo pa ng mas mura, that is not an asset. Ibig sabihin, parang hindi po kayo maguluhan. Kasi ginagamit po nila to na minsan parang explanation na kailangan bumili ng bumili para magkaroon ng asset. Parang hindi po kayo maguluhan. Anything na nagpapasok ng pera, that is an asset. Anything palabas ng pera, that is liabilities. Now, ang kagandahan dito guys, ang ginagawa ng mayayaman, after kumita ng pera, bibili ng asset. Anong sunod? After bumili ng asset, yun ang susunod na bibili nila, lifestyle. Ano ang lifestyle? Guys, anything na luho sa katawan. Ito yung pinatawag na nilang damit na magaganda, bahay, kotse, magpautang sa mga kamag-anak, tumulong sa kamag-anak. That is what we call lifestyle. Now, anong pinagkaiba ng mayaman sa mahirap? Ang mahirap, meron din po silang income. May sweldo din po sila, may kinikita din sila. Kaya lang, ang ginagawa nila, doon nagkakaroon ng differentiate before ng poor at ng rich. Ano yun? Ang pagkakaiba nila, ang mahihirap pagkaroon ng pera, automatic din diretso saan? Lifestyle. Ano ang point ko guys? Sa lahat po ng IFW, there's nothing wrong magpautang, tumulong kung medyo sobra ka. Pero wag po lang sa dumating sa point na ikaw na mismo nagsasakripisyo para lang makatulong sa ibang tao. Kaya ka po nagtatrabaho sa ibang bansa para po sumalo sa buhay, hindi ka po tumatakbong politisya na kailangan mo tulungan buong barangay mo. At wag din po kayo magpapadala sa medyo mga makakonsensyang still. Ano yun? Grabe, nag-abroad ka lang, nagbago ka na. Ay grabe, kumita ka lang ng pera, nagbago. Don't ever believe that. Guys, hindi nyo po pinupulot ang pera sa ibang bansa. Hindi nyo po yan basta-basta na lang isang araw na humuhulog sa harapan nyo. Kaya, kung pinaghihirapan nyo po kumita ng pera, dapat ayusin nyo rin po yung pag-handle ng pera. Kasi doon tayo kinukulang. Lahat tayo marunong gumawa ng pera. Ang problema sa atin, yung pag-handle at pag-aalaga, lalo na pagdidepensa ng pera na baka kunin ng mga iba't ibang taong nakapalibot sa'yo. Ibig sabihin guys, meron ako sa inyong i-offer na isang tinawag na asset, na source of income, na pwede kang kumita ng sobrang kaya, pwedeng magbago ang buhay mo, nang katulad nangyari sa akin, at lalong-lalo, pwede ka nang tumulong sa ibang tao. Again, sinasabi ko, hindi po masama magkaroon ng lifestyle kung ang dinalifestyle mo ay galing na sa kinikita ng asset mo. Pero, kung ang dinalifestyle mo galing pa sa sarili mong sikap, hindi po siya maganda kasi hindi po ikaw maduduplicate. Okay now, pag-uusapan natin itong asset. Itong another source of income na napakaganda. Ang i-offer ko po sa inyo, yun. Anyway din pala guys, hinihinga lang ako, kakakain ko lang. Sabi ko, hindi ko lang pumatanggihan yung mga kasama ko, talagang kumain kami. We are 235 viewers. Okay, anyway, nasa na nga tayo ulit? Yun. Meron akong ibibigay sa yung source of income na ito po yung naging reason bakit nagbago buhay ko. Now, you're very lucky. Why? Before, para makapag-start up ng isang negosyo, kailangan ng sobrang laking pera, sobrang galing na experience. Right now, sa i-offer ko sa'yo, kahit hindi ka magaling, kahit wala kang background, at hindi mo kailangan ng sobrang laking pera, pero pwede kang kumita ng sobrang laki ng katulad ng kinikita namin. Okay? For you to start up our business is called AIM Global. Ang AIM Global, for you to start, you just need to spend 12,980 pesos. So, 12,980 pesos, meron po siyang kapalit na produkto. Ano yung products? Sa produktong kapalit niya, magkakaroon ka po ng products na nasa worth 15,000 to 20,000 pesos worth of products. That's the number one magiging kapalit. Okay? Number two, magkakaroon ka rin po ng tinatawag na insurance, na ang kagandahan po sa insurance na to, dito sa insurance na to, automatic, you're insured for 1 year. Meron kang 200,000 personal accident insurance, good for 1 year. Meron kang medical reimbursement na good for 10,000, ang magiging maximum budget niya. At meron ka rin 50,000 for unprovoked murder na so. Ibig sabihin, may insurance ka na, may produkto ka. Number 3, magkakaroon kang medical check-up.
Ang maganda sa medical check-up na to, kasi libre na siya. Wala ka nang babayaran, pwede mong malalaman ngayon kung ano pwedeng maging problema mo sa katawan mo. Kasi ang pinaka-problema ng tao ay magpa-check up. Sabi nga nila, dapat at least twice a year tayo magpa-check up. Ang gagandahan dito, kasama na po siya sa 12,980 nyo. Okay? Number 4, magkakaroon po ng scholarship. Ito po yung medyo nakakabaliw. Bakit? Isipin mo, bumili ka lang ng package ng Inglobal, meron ka ng produkto na worth 15,000 to 20,000 pesos, meron ka pang scholarship na nag-range 25% up to 100% discount sa lahat po ng type namin na school. Ang gagandahan dito guys, kailangan mo lang mag-maintain ng grade na 75 or passing grade, tuloy-tuloy yung scholarship mo. Transferable din siya, pwede siyang ibigay sa mga kamag-anak, kaibigan, kahit kanino pwede mo siyang ipamigay at wala po siyang expiration. Okay, question! Sa 12,980 mo, kung 1, 2, 3, 4 na binaril, sulit ba siya o hindi? Sulit! Sulit na sulit siya. Why? Saan niya nakita ang halagang ganito? Magnegosyo ka. 12,980 mo, anong negosyo matatayo mo? Building permit, fire permit, mayor's permit. Permits pa lang po, ubus ng 12,980 mo. Rent pa lang, 1 month deposit, 2 months advance, ubus na to. Sari-sari store, rent pa lang, halos kung ubus na to. Now, ano ang point ko? Guys, just imagine this. 1, 2, 3, 4, sulit na sulit. Now, ito ang nakakalula. Bakit? Guys, dito, napakalaki ng potential na kikitain nyo. Sa business side. Okay, dito sa business side. Sa business side. Ayan na! Finish ko na. Ayan na! Ayan, tuloy-tuloy na siya! Grabe! Thank you naman po sa nag-antay na 99 tao. Okay. Sunda na. Teka lang, nauubo. Okay. Dito po sa business side, you can earn as much as 960,000 pesos. Ang kagandahan po dito guys, nakakabalik to. Bakit? Imagine mo, dun sa app na binalik na benefit, meron na. Ano yun? Number 1, bibigyan po namin kayo ng sales kit. Na ang kagandahan po sa sales kit na to, yung lahat ng kailangan nyo para ma-explain po yung mga business, yung business na to at yung mga produkto, nandiyan na po sa sales kit. Number 2, ATM. Magkakaroon po kayong ATM na BDO, na meron po tayong pinatawag na daily payout, na ang kagandahan, pag may kita ka ngayon, the following day, kuha mo na agad yung kita mo. And we are the only networking company na nagdi-daily payout for 11 consecutive years. Wala pa pong ibang nakakagawa. No. Number 3, DTC. This is your personal website or mas kilala po siya sa tawag na Distributor Tracking Center. Na kagandahan po dito kasi yung mga sinauna pong networking, para makita mo yung mga downlines mo, yung mga genealogy mo, kailangan mo pa pong pumunta sa office, magpapaprint ka ng pagkahaba-haba ng lahat ng genealogy mo para lang makita mo. Ang kagandahan po sa atin, hindi mo na po kailangan. Kaya isipin mo ngayon, nasaan ka? Nasa iba't iba kang lupalop ng buong mundong to, nakikita mo kami. Eh syempre, ang maganda ngayon dito, dito mo na rin makikita. Kasi, ang magiging mahirap po, kung kukunin mo ang kita mo, pupunta ka pa ng head office, paano naman kung nasa ibang bansa ka? Kaya ang kagandahan ngayon dito, meron po tayong DTC na makikita mo ngayon lahat, makikita mo, at pagkuha mo ng income mo, ATM na lang. Okay? Number 4, training. Ang kagandahan po sa training na to, this is my favorite part. Bakit? Guys, ang dami ko pong natutunan, ang daming nagbago sa buhay ko because of this kind of business. Na ang kagandahan dito, sa training na to, ang laki ng magbabago. And guys, kayo po sasagot. Bukas po may NDO ako alas 10 ng gabi, Philippine time. First time ko po mag-OPP ng live, and first time ko po mag-NDO bukas ng live. Kung marami pong magpapalakpak dyan, gusto ko po, plak. Pag maraming pumalakpak dyan, mag-ending po ako bukas at itutuloy-tuloy na namin to linggo-linggo. Kasi guys, gusto kong gawin to kasi as much as possible gusto kong makapag-connect sa inyo lahat. Kaya nga, yung OPP ko po, meron na po ulit ako OPP. Short OPP na magagamit niyo po para sa lahat ng mga prospects niyo sa buong mundo. Pero for Filipino version muna kasi after ng OPP namin na Filipino, sunod English naman ang gagawin namin. Kaya ang kagandahan po, dito sa training ito, balik tayo guys, tutulungan ka nito na magbago sa sarili mo. Kung mahihain ka, mawawala pong hiya mo. Kung medyo mababa pangarap mo, lalaki po pangarap. In short, para maintindihan mo kung anong mga training na to, bukas po manood ka sa NDO ko. Dito rin po, the same page.
Manood ka ng alas 10 ng gabi bukas. At anong topic ko dito? Paano ako nagsimula sa networking? Ano yung mga attitude na meron ako na ginamit ko kaya ako naging successful? Ano yung mga pagdadaanan nyo bilang isang networker? At lalong-lalo na, ano yung mga dapat nyong gawin para maging kasing successful po natin? Okay, number 5. Ang bilis ng OPP, nakakatuwa. Okay, number 5. Dito na po tayo magtatapos. Meron tayong 6 na paraan para kumita ng pera. We have 6 ways to earn. Paano yan? Simple lang. Ito po, nakakalula na to. Okay? Sa 6 ways to earn na to, ang kailangan nyo lang pong gawin. Number 1, pwede po kayo mag-direct selling. Ano yung direct selling? Dito ko na lang. Number 1, DS. Direct selling, magkakaroon po kayo ng 25% discount sa lahat po ng produkto ng InGlobal. Ang kagandahan po dito, kasi ang dami na po natin na produkto. Meron tayong pampaputi, may lotion, may sabon. Alam niyo po ba yung natural essential na soap? Sobra pong ganda nun. Kasi sa mukha mismo talaga mas mag-younger looking ka. Yung coffee natin, yung scrub, ay ang ganda po nun. Pag gusto mong pumayat, alam mo gusto mong pumayat chan mo, i-scrub mo lang yun dun sa chan mo, patagalin mo ng 15 minutes, automatic liliit po at magbaburn niyo yung mga fats mo. Sobra po na iisa-isa yun. Kaya dito pa lang, malaki na po ang potential na pwede niya kitain. Okay? Number 2, may tinatawag po tayong direct referral bonus. Paano itong direct referral bonus? Kung ikaw to, ay mapangalam, sabihin na natin si Don. Sa lahat ng maiimbita nyo at bibili po ng package, may kikitain ka. Example, kasi dyan na po sa likod ko, sabihin natin si Ren. Si Don, nabenta niya si Ren. Si Ren bumili ng package ng 12,980, automatic may kikitain si Don na 1,000 pesos. Nakakalula, bakit isipin mo sa isang tao na mapapadala mo ng video to at pag nagustuhan nila yung pinipresent sa kanila, automatic may kikitain ng 1,000 pesos. Eh si Don ay kilala pa at may kaibigan pang isa. Sabihin natin, si Tanya. Si Tanya na-invite ni Don. Magkano yung kikitain Don? Kano? Very good. 1,000. Isipin mo, ito nakakula. Guys, isang buwan na lang part-time. Nakakapag-invite ka at least 5 tao. Yung 5 tao bumibili ng package. Ito yung mga 5 tao gusto nila ng panibagong asset, kesa yung pera nila natutulog lang sa bangko, kesa yung pera nila nauubos lang din kakapautang sa ibang tao, kesa yung pera nila kapapadala sa mga kamag-anak nila din nauubos. Ang kagandahan ngayon, isipin mo kung meron kang 5 sa isang buwan, may 5,000 pesos ka. Guys, diretsuhan. 5,000 additional income. Sinong ayaw? Ano meron sa 5,000? Baka yung isang sakong bigas nyo, libre na. Baka yung kuryente nyo, libre na. Baka yung grocery nyo, libre na. Estudyante ka, may 5,000 pa. Wow! Gaano kaganda. May pang-limit ka, may pang-load ka, lahat-lahat. Now guys, this is direct referral bonus. This is unlimited. Depende sa sipag mo. Basta 1,000 sa lahat ng direct mo. Number 2, this is steering. Ito po yung sinasabi ko na you can earn. Dito pa lang ang pinag-uusapan, yung sinasabi ko, pwede kang kumita ng 960,000 pesos per month. Why? Kasi si Don, may left, may right. Pag merong isa sa left, merong isa sa right, that is steering, kikita ka ng 2,000 pesos. Ang kagandahan, pag kumita ka ng 2,000 pesos, ito nakakalula, pag kumita ka ng 2,000 pesos, si Ren, si Tanya, may kaibigan din niya. Hindi mo kilala yung kaibigan kakilala nila. What if si Ren nag-invite 2? Si Tanya may na-invite isa. Kaya yung kaibigan ni Tanya nag-invite din isa. Lahat to bumili ng package ng 12,980. Magkano kikitain ni Don? Tama po sagot nyo. Kikita si Don ng 2,000. Oh, ito pang pinaka-nakakalula. Ito po nangyari sa akin. Hindi mo control yung nakilala kaibigan mo. Why? Yung kakilala ni Donna si Ren may kakilala, nag-invite. Inubos lahat ng angka nila, umuwi sa probinsya nila, inimbita lahat. Etong isa, OFW, may kakilala siya na laging umuutang sa kanya. Sabi niya dun sa umuutang sa kanya, kesa utang ka ng utang sa akin, mas maganda pa siguro, i-join kita sa 12,980 sa InGlobal para mayroong sasapin ka. Na-realize niya, kesa habang buhay siya laging nangungutang at nanghihiram ng pera, it's about time na sinubukan niya. Sinubukan.
Dumami ang na-invite niya. Eto tanong. Si Don, kilala mo ba ni Don lahat yan? Hindi na. One way or another, dadami na. Parang Facebook friends, dumami. Nangyayari, dumadami. Now, etong maganda. Si Don, wala siyang choice. Kikita siya ng ano? 2,000. Yan po ang nangyayari. Bakit sobrang pong daming nababaliw sa Inglobal? Para alam nyo lang po, 2013, 100 domestic helper from Hong Kong lumuwas ng Philippines, sabay-sabay nag-for good at nag-resign lahat sa trabaho nila. Why? Bilang domestic helper sa Hong Kong, they're earning 15 to 20,000 per month. Nung nag-Inglobal, kumikita ng 100, 200,000 per month, hindi ka ba magre-resign? Sobrang dami pong ganun nangyari. Nag-work sa UAE, nag-resign. May visa sila sa UAE na nasa almost 200, I think 200 to 300,000. Since gusto pa rin nila magstay sa UAE kahit hindi na po nagtatrabaho, binili nila yung visa nila at ngayon ginagawa nila in global sa UAE, tumawid na po sila ng Africa, iba't ibang lugar. In short, there are plenty of stories na nangyari na because of simpleng decision, laking pagbabago ng buhay nila kasi lumaki to. Okay, number 4. Ito po ang mas nakakalula. Why? Number 4, may tinatawag ng Unilevel. Para mas maintindihan niyo po ang Unilevel, ito po ang sagot sa mga tao na nag-imbita. Kasi ang tanong lagi sa akin ng iba, Joseph, paano kung mahihain ko? Paano kung na-invite isa lang? Okay lang po. Kahit isa, walang problema. Ikaw to, si Don. Na-invite lang ni Don si Red. Si Red may na-invite pa dalawa. Ang tawag dito, leveling. This is your first level, this is your second level, this is your third level. Hanggang ika-10th level po, may kikitain ka sa lahat ng to nagre-reorder ng 5%. Isipin mo. Nagda-direct selling itong lahat ng to. Walang ini-invite. Ito ang reason bakit ang Inglobal tumagal for 11 years. Facts. Inglobal is the only Filipino-owned networking company na tumagal ng ganito kahaba at nag-expand ngayon sa iba't ibang bansa. Bakit? Dahil sa ganito kagandang marketing plan. Isipin mo, si Don, kahit wala siyang kabila, pero habang bumibili ito ng produkto, nagtututbrush, nagkakape, nag-iinom ng chocodrinks, nag-iinom ng mga supplements, habang gumagamit yan, may kinikita si Don. Guys, isipin mo, para kang may sari-sari store na wala kang tindahan, para kang may 7-Eleven na wala kang binubusan. At ito pa ang tanong, kasi ang tanong sa akin, Joseph, bakit ang 10th level lang? Eh, di ba, habang pababa, pakapal ng pakapal, totoo po yun. Kaya nga po, binagdagan pa ng Inglobal ng marketing plan. Ano yan? Ito ang tinatawag, may stair steps. Anong stair steps? Ang stair steps, mas kilala to sa tinatawag na MLM or multi-level. Kasi may leveling siya. May tinatawag na distributor, silver executive, gold executive, global ambassador. Ano to? Parang sa school, may grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ang gagandaan na dito, paano ako magpo-promote ng silver? Kailangan na bumili ng 10 points. Ano ang 10 points? Lahat po ng corresponding products may 10 points. Ano ba to? Ito, sa lahat ng produktong binibili nila, may nag-accumulate na points. Pag nakaipon ka ng 10 points, silver ka. Pag nakaipon ka ng 100 points, gold ka. Pag nakaipon ka ng global ambassador, 1,000 points, pag nakaipon ka ng 1,000 points, global ambassador ka. Now, sabi ng iba, para saan yan? Naalala nyo kanina guys yung 5%? Yeah, okay. Pag silver ka, plus 10%. Pag gold executive ka, plus 20%. Pag global ambassador ka, plus 30%. Nakakalula to kasi sobrang laki. Isipin mo na lang, kumurot ka na lang. Ito, figure. Ikaw to, may 10,000 kang downline. After 5 years, nagawa mo yung 10,000. Kumita ka na lang ng dos. Sa kada araw-araw na kada inom nila kape, gamit nila ng toothpaste, gamit nila lahat. Magkano yan? 2 times 10, 20K. Times 30, 600,000 pesos ang kinikita nyo sa kada bumibili lang ng produkto. Guys, sa account, makikita mo sa DTC, yung sinasabi kong DTC, kung i-click mo yun, every minute, makikita mo dumadagdag. Piso, 5 piso, 10, 20, 10, 20, 10, 20. Nakakapaliw. Bakit? Nakaupo
upo ka, tuloy-tuloy na, dumadagdag na lang kasing kitaan. Now guys, eto ang pinaka maganda. Kasi for me, eto pa lang dito, solve na solve ka na. Kung pwede ko lang masabi kung magkano lang kinikita ngayon ng mga distributor dito, grabe, maluluna po talaga kayo. Kaya for me, you just need to decide. Guys, you're very, very lucky. Why? I'm sure nanonood siya ng video. Pakitawag po si Trusty. Nasaan po siya? Joey. Okay. Now, eto po, bago po ako matapos, dito po sa gagawin ko, 400. meron lang po akong tatawagin. Okay, bago ko po tapusin, tatawagin po ako sa inyo na itong taong to nakaka-inspire. Bakit? Dati lang po itong barker ng jeep. Kumaga, dati lang po siyang barker. Isa po itong probinsyano, naglakas loob na pumunta po dito sa Manila. Tapos ngayon, ginawa niya itong business na to. Siguro, pagbibigyan ko po siya ng mga 5 minutes to share his stories, kung ano yung naging result sa kanya, kung anong nangyari sa kanya. Kaya, i-welcome ko na po ito po taga Samar Leyte, isa pong Bisaya, ay isa pong Waray. Siya na po siguro magkwento ng nangyari sa kanya. Kaya i-welcome po natin, Mr. our co-founder po ng JLIM Project, Mr. Joey Montes! Yes! Hi, good morning everyone. So, syempre palakpakan po natin yung ating mahal na presidente. Wala pong iba kundi ang presidente po ng JLIM Project, Upline Joseph Lim. So, una lahat, binabati ko lahat ng viewers dito sa Pilipinas at lahat po ng nasa ibang bansa. So, bago ko magsimula, pakilala muna ako. Ang pangalan ko po is Joey Montes. Tama po yung sinabi ni Upline Joseph Lim, ni President Joseph Lim. Ako po isang probinsyano, ako po yung taga-Samar. So sa kaway-kaway naman dyan sa mga Bisaya at sa mga taga-Samar. Iisa lang po yung pangarap ko nung nasa Samar ako. Ano po yon? Kagaya po ng isang ordinaryong probinsyano, pangarap po niya na makaalis sa kahirapan. Ibig sabihin, kasi wala pong ibang way para makaalis sa kahirapan kundi ang mangarap ka makapunta ng Manila. Kagaya po ng ilan po nating mga kababayan ng OFW, pangarap nila makapunta sa ibang bansa. Kasi nga po, ang galing daw iba talaga pag live, pasensya na kayo. Kasi nga po, syempre, sa sobrang hirap po ng buhay, syempre, hindi mo na naisin na manatili ka na lang doon sa lugar mo. So ako po hindi pong taong naglakas loob. Lumuwas po ako dito sa Manila, naghanap po ako ng opportunity, at sa awa ng Diyos, eto po, hindi po ako natanggap sa trabaho. Kasi lagi po nila ako hinahanapan na experience Sabi ko, paano ako magkakaroon ng experience kung hindi ako tatanggapin? Tanggapin niyo muna ako, doon magkakaroon ako ng experience. Tapos ito pa, isa sa pinakamahirap po na part sa pag-a-apply ng trabaho, yung tinatawag na pleasing personality. Kasi kung makikita niyo po sa picture, ayan po yung isa sa mga picture ko. Pasensya na po kayo kasi wala pong ibang mahalungkat. Hindi pa ho ako ganun kagwapo noon. Siyempre ngayon, meron na. May pera na Tama. So pleasing personality, in that time wala po akong personality. Meron lang akong pleasing. Ano po yung tinatawag na pleasing? Yung tipong, sige na, tanggapin nyo na ako. Ang tawag ng pleasing, pagmamakaawa, na matanggap lang po ako sa trabaho. Sa madaling salita, naging tambay po ako. Nagpakalat-kalat po ako dito sa Manila, kung ano-ano pong ginawa ko sa buhay, hanggang sa napadpad po ako sa Baclaran. Ayun, may mga kaibigan po ako doon na inaalok po ako magbalot. Balot vendor. Kaya lang medyo choosy po ako. Siyempre sa itsura kong to, sa tangkad kong to, sa gwapo kong to, pagbabalutin ako, no way, hindi pwede. Inalok ko grupo ng taga-Samar mag-call center daw. Anong ibig sabihin ng call center? Sa Baclaran kasi may health center doon. Magtatawag ka lang ng jeep, sa harap ng health center, call center daw yun. So ibig sabihin, ako po yung dating barker na yumaman at gumawa po sa Alliance in Motion Global. So palakpak naman dyan. Yes! Na-invite po ako ng isang kaibigan. Itong kaibigan ko na to, grabe po. Kasi ini-invite niya ako paulit-ulit. Sabi ko, ako yung tipong taong hindi po ako naniniwala. Very skeptic po ako. Very negative po ako pagdating po sa networking. Sabi ko, hindi ko linya yan. Para lang sa mga may pinag-aralan yan. Kasi ako po high school grad. Sabi ko, para lang yan sa mga negosyante. Para lang yan sa mga may pera. Para lang yan sa mga, anong tawag dito, yung mga matatas yung kumpiyansa. Kasi kung hindi nyo pa may tatanong, syempre, pag wala kang pera, mababa yung kumpiyansa mo. So sa madaling salita, nireject ko yung kaibigan ko. After 8 months, bumalik itong taong to, itong kaibigan ko na to, ibang-iba na po yung tsura niya. Tanungin nyo kung ano tsura niya. Syempre, parang ganito na rin. Meron po siyang 2 sasakyan, meron siyang isang bahay, kumikita po siya ng $250,000 isang buwan. Kung ikaw kaibigan ko, malamang siguro
sobrang magbabago yung pananaw mo sa buhay. Ako po, hindi po ako nainggit. Kaibigan ko yun, inggit na inggit. Sabi ko, pare, ano bang ginawa mo? Hinawakan ko siya, muntik ko na siyang luhuran, sabi niya, don't touch me. Ibig sabihin, eto, balot vendor, nag-English, don't touch me daw. Eto, may kasama pang chicks. Sabi ko, pare, anong ginawa mo? Sabi niya, naalala mo, networking, way back 8 months ago. Sabi ko, oo nga. Eto na yung resulta. And imagine, ladies and gentlemen, for 8 months, kumikita po siya ng kalahating milyon. Doon na po nagbago yung paradigm ko. Sumama po ako sa opisina, inupo ako sa harap, kahit gutom na gutom ako, halos wala po ako naintindihan. Ang naintindihan ko lang po yung pinaliwanag na bilog-bilog ni press. Kasi sabi ko, bawat bilog, kikita ka. Sabi ko, nagpakahirap pa ako sa school para lang i-graduate ko yung high school. Yun lang pala, bilog lang pala yung magpapayaman sa akin. So anong ginawa ko po? Nilakihan ko po yung tinatawag na psychological wallet ko. Nangarap po ako ng todo. Sabi ko, kung eto yung opportunity na magpapayaman sa akin, bigyan mo ako ng sign. Kasi nga po, wala po akong pera. Baliw na baliw ako. Kasi tingnan mo, isang barker, walang trabaho, di ba? Wala kang pera, of course. So ako, baliw na baliw ako sa negosyo. Kaya lang, saan ako kukuha ng 12,980? Pampuhunan. Ito po, ako naniniwala po ako, ang tao, pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kagaya ng mga kababayan natin right now, ilan po yung pumupunta ng ibang bansa walang pera? Magkano po yung placement fee? Magkano po yung ginagastos nila sa pag-a-apply pala ng papers, passport, lahat, agency, everything? Libo-libo po. Pero ginagawa nila ng parang. Bakit? Pagpunta nila sa ibang bansa, may kikitain sila. Kahit ipangutang, kahit magsadla, pati asawang lasenggo sinasanla na. Tama po ba? So, eto po yung nakita ko. This is an opportunity para sa akin, sabi ko, na kahit wala akong pera, gagawa ko ito ng paraan. Ito po ang good news, hindi po ako nagkamali. Bakit po? Doing the business for almost 6 years, more than 6 years, by the way. Ito po yung naging resulta ko. Nakabili na po ako ng maraming sasakyan. Ngayon po, sobrang kumita po ako ng million dito sa AIM Global. Nakatira po ako sa condo. At hindi lang po yun. I had a chance to travel other country. First out of the country ko po is Malaysia. Second out of the country ko, Hong Kong. All expense paid by Alliance in Motion Global. Last year, kagagaling ko lang po ng Thailand. So, yearly po, nagta-travel po ako na tipong nakaka-proud po kasi makapunta lang ako ng Borongan, which is our capital city sa Eastern Samar. Baliw na po ako. Makapunta lang po ako ng bayan, makaluwas lang po ako, baliw na po ako. Makasakay lang po ako ng tricycle, kahit back ride lang, baliw na ako. Pero ngayon, I'm driving my own car. Halos, hindi ko na po ma-imagine, nagta-travel ako all over the Philippines. So, yun po yung binigay po sa akin ng Alliance in Motion Global. At ito lang po yung masasabi ko sa lahat po na nanonood dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Alam po natin, may mga iba't iba po tayo ng pangarap. Tama po ba? Pero itong pangarap na to minsan, ito yung nagdadala sa atin kung bakit po tayo nagtatrabaho ngayon. Ito po yung dahilan kung bakit lumalaban po tayo ngayon. Na kahit gaano kahirap yung buhay, kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo right now, o yung pagdadaanan mo in the future. Kasi may pangarap ka, deserve mo lang na maghirap ka. Bakit? Kahit maghirap ka ngayon, in behalf of the rejection, isolation, discouragement, kung magkakakotse ka after 1 year, kung makakauwi ka after 2 years, kung makakabili ka ng bahay after 3 years, kung mapag-aaral mo yung mga anak mo sa mga exclusive school, after how many years na ginagawa mo yung Global, sa tingin mo, sulit o sulit na sulit? Kaya na po mismo yung sumagot. Sulit na sulit! Ito po yung masasabi ko lang. Sa 6 years ko po dito sa Global, wala po akong pinagsisihan. Bukod sa pera, bukod sa material na bagay, isa lang po na-realize ko. Pag once na kumita ka sa networking, hindi lang po yung financial, hindi lang po yung emotional yung sasabay sa'yo. Maging yung education mo, tataas dito. Yung awareness mo, tataas. Kasi never ka niyayaman sa networking kung hindi ka marunong mag-handle ng lahat ng klase ng education na binigay sa atin sa buong mundo. Available po lahat yan eh. Kasi may internet na ngayon, may Facebook na ngayon. Gagamitin na lang po natin yung Facebook para kumita po tayo. Dati pag sinabing Facebook, chismisan lang. Ngayon pag sinabing Facebook, pag nasa networking ka, kitaan na po yan eh. Tama po ba? Pag sinabing, anong tawag dito? Pag sinabing Google, education na po natin yan. Hindi na po natin kailangan minsan mag-aral ng kung ano-anong kurso. Tama po ba? Hindi na po minsan natin kailangan pumunta pa sa kolehiyo kasi anything and everything right now is in the internet. Katamaran mo na lang kung hindi ka matututo sa panahon ngayon. Kaya yun po yung binigay sa akin, yung edukasyon. Hindi po mangyayari yon
Kung nasa Samar lang po ako, kung nasa Baclaran lang po ako, kung wala pong networking. So sa lahat po ng manonood, sa lahat po ng mga first-timer, isa lang po yung sinasabi ko sa inyo. Come and join us kasi nandito po kami, tutulungan po namin kayo. May mga uplines, may mga coordinator, may jailing project po na tututok at tutulong sa inyo. At kahit maghirap ka, bakit? Isa lang sisiguraduhin namin. Pag naghirap ka, after how many years? 2 years? 3 years? Babayaran po namin lahat ng pagod, lahat ng hirap mo, lahat ng puyat mo. Yes. At eto po, magiging proud yung family mo sa'yo. Bakit po? May resulta ka na. So, dyan lang po, yun lang po yung may share ko. Sana po magkaroon pa po tayo ng chance na makapag-usap sa ibang klaseng pagkakataon. So, maraming pong salamat sa inyo lahat. At isa lang po masasabi ko sa inyo. Kung nakaya ko, alam ko, kaya-kaya nyo rin po. Wala pong dahilan para hindi nyo kayanin. Kasi kung ako dating barker nagawa, tambay nagawa, how much more ikaw na nandiyan ka sa ibang bansa, may means ka, may tools ka para gawin yung negosyo. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Siyempre, ibabalik ko na po sa presidente natin. Palakpakan po natin rin. Apren Joseph Lim! Yes! Yun! Di ba nakaka-inspire po? Anyway, nagkakagulo lang po kami sa office kasi yung TV po, kinoconnect po namin sa internet, sa wifi para sa susunod po, magiging regular na po ito. Maganda po dito, makakapanood po yung lahat ng sanlibutan. O, di ba? Anyway, ang closing ko lang po ganito. Guys, you're very, very lucky. Why? Nung ako po nag-start po ako masasabi ko sa barbaric stage po ng networking. Ano yung barbaric stage? Kailangan ko namin bahay-bahay. You need to be very good in explaining, you need to be good in talking, you need to be pleasant in your appearance. Kasi pumupunta po talaga kami bahay-bahay, nakausap po namin lahat. Magkaroon ka ng kausap mga 5 to 8 isang araw na sets. Napakasipag po na. But because of the technology right now, you're very lucky. Kumbaga ako nag-join, I'm one of the pioneer ng InGlobal sa buong Philippines. Right now, pag ikaw po nag-join, you're one of the pioneers sa buong mundo. You're very lucky because of the technology. Hindi nyo na po kailangan maging sobrang galing mag-talk. Hindi nyo na po kailangan na pumunta pa sa iba't ibang lugar. Ultimo bahay, nasa bahay ka lang, housewife ka, DH ka, mahihain ka, wala pong problema. Because of the technology right now, sobrang dali nyo na pong gagawin ng networking. Kaya para po sa akin, this is the time na mag-join po kayo sa InGlobal kasi InGlobal po is very aggressive in expanding in different parts of the world. Ngayon po, ka-open lang po natin sa Papua New Guinea, ka-open lang po sa Indonesia. Marami pa pong bubuksan ngayong taon alone ng mga iba't ibang countries sa buong mundo. Kaya para po sa akin guys, sa mga lahat po ng OFW, kesa po itutulong nyo, tipid-tipirin nyo na muna, i-member nyo na lang po dito, bilhin nyo na po ng package. Kesa po ginagastos nyo kung ano, eto na lang po muna. I'm not saying na masama po tumulong. I'm not saying na huwag ka na muna mag-invest ng iba. What I'm just trying to say is, guys, kung i-weigh mo kung saan mo igagastos ang pera mo, ako na po mismo magsasabi, napaka-valuable kung dito mo ilalagay. Why? Number 1, maliit kapital. Hindi po siya malaki compared sa iba. Number 2, kahit pa paano, you have your control. Ibig sabihin, kung trabahuin mo talaga ito ng tuloy-tuloy, kikita ka talaga ng malaki. Kung hindi mo matrabahuhin, pwedeng kumita ka ng dahan-dahan, or kung hindi mo trabahuhin talaga ng todo, at least meron siyang produktong kapalit sa'yo. Kumbaga, kung ibibis mo to kahit saan na source of income, ilaban mo. Pagtayo ka ng apartment, magkano lang naman ang kikitain mo sa kada rent. Magtayo ka ng restaurant, kung nasa ibang bansa ka, sino naman ang mag-aalaga ng restaurant mo. Bumili ka ng kotse, may kotse ka nga, nasa Philippines man, nasa abroad ka, hindi mo napapakinabangan. For me guys, mag-isip ko long term. Way back before, pinagtatawanan kami sa networking industry kasi bakit doon namin ginagawa. But right now, alam nyo bakit lalakas ang sobrang networking? Because poor graduates are increasing every day and rich networkers are increasing every day. Facts is a fact. Wala na po tayong magagawa doon. Nangyayari na eh. Kumbaga, pag sinabing trend, pag sinabing mangyayari, wala kang choice. Cellphone. Lahat naman tayo dati ayaw natin mag-cellphone na. Sino bang open-minded agad sa cellphone? But because lahat ng tao may cellphone na, wala, ayaw siya nag-cellphone ka. Facebook, yung mga matatanda, mga 40 years old na above, sino ba nag-Facebook before? Wala din. But ngayon, halos lahat nag-Facebook na kasi wala kang choice. Dati kailangan mo ng load, ng smart globe. Ngayon may messenger na. Bakit pa mag-smart globe kung meron ng messenger na mas magiging mura, lahat pa pwede mong i-connect, lahat pa pwede mong tawagan ng libre, kailangan mo lang ng internet connection. Guys, ang mundo nagbabago. Kung ang cellphone nga, ay iPhone 1, naging iPhone 7 eh. Kung ang mundo nagbabago, ang cellphone nagbabago, ikaw pa kaya na tao, ba't hindi ka magbabago? I'm not saying na it's wrong kung ano mang ginagawa niya. What I'm just trying to say is, sa lahat po na nagtatrabaho,
ang pagiging OFW, tandaan nyo, ang trabaho nyo, yan po ang makakasustain sa inyo for you to survive. Para mabili nyo kahit paano yung mga bagay na gusto nyo, para makapagpadala ka ng pera sa mga mahal mo sa buhay. That is, yung ginagawa nyo ngayon ng OFW. Ang AIM Global po, makakatulong to para makuha yung mga pangarap nyo. Kumbaga for me, I'm very, very fortunate na halos lahat po ng pinapangarap siguro ng isang tao nakuha ko na. Kaya for me, I'm very blessed. Kaya gusto ko lang po in return ibabalik po sa inyo. Kaya sa pagtatapos po nitong OPP namin, gusto ko lang pong i-plug. Meron po akong COE Engines sa YouTube po. Pwede nyo pong panoorin siya para araw-araw po instead manood kayo ng soap opera. Yun na lang po yung gawin nyo para ma-motivate. Actually, it is just my gift sa lahat po ng gustong taong ma-motivate sa mundong to. Kaya nakaka-episode 8 na po kami hanggang episode 100 po for the whole year. Kasi guys, namnamin nyo na po yung pagiging masipag ko. Namnamin nyo na yung lagi nyo po ako nakikita sa video, sa lahat, kung saan-saan pong sulok ng Facebook at saan-saan sulok ng YouTube. Kasi this will be my last year na talagang hahataw po ako ng sobra. Kasi by 2018, I'm planning na every 2 weeks na sa iba't ibang country po ako. Malamang sa ibang country nyo, siguro mga 1 or 2 days, mag-video po ako, mag-message po ako sa lahat ng mga networkers at sa lahat ng taong nangangarap. Yun na lang po magiging trabaho ko. But as of now, 2017, halos everyday po talagang bawas ulit. Para lang po ako nagsisimula. Kaya, but for me, normal lang sa akin to kasi nagawa ko naman before. Kaya rin siya ulitin. Kaya, namnamin niyo po lahat ng gift ko sa industriya po ng networking. Namnamin niyo po lahat ng gift ko sa mga tao nangangarap pa rin. At namnamin niyo lahat po ng gift ko sa mga tao na gusto pa rin ma-inspire. Kaya para po sa akin guys, isa lang lagi kong sinasabi. Pinanganak tayo sa mundong to, hindi para ikulong. Wala pong inside the box. Ano ba? Wala pong box. Kaya hindi mo rin actually kailangan mag-think outside the box kasi wala talagang box na nag-i-exist. Nilagay lang yan sa'yo, pinaniwala ka lang na hanggang dyan ka lang, hanggang yan lang kaya mo. Yung mga nagtatrabaho sa abroad, naniwala ka lang na ang success na sa abroad, but nung nasa abroad ka, na-realize mo na may iba pa rin palang gusto. And iisa lang alam ko, lahat ng gusto ng tao, maggawa natin kung ano yung love natin gawin. Kaya for me guys, keep on dreaming, keep on smiling, keep on believing in yourself. Kasi darating ang oras, kung ano man po yung pinapangarap niya, ibibigay po yun sa inyo. Kumbaga, we have a very generous God na I'm sure, the moment nagdesisyon ka, the moment sinabi mo sa sarili mo tama na, the moment sinabi mo sa sarili mo na gusto ko lang magbago buhay ko, that will be the start ng pagbabago ng buhay nyo. Kaya para po sa akin guys, thank you for being a